ito ay mayroon po tayong magaganap na isang maginoong debate with professional sa pagitan po ng Baptist at GW. Ang paksa po nila ay faith alone, no? So yung affirmative po dito, si Brother Pastor Dino Diaz, at ang negative po dito ay si Brother Labsong, no? So mag-umpisa po tayo. Kung ready na po yung time natin para wala na po intro-intro, para dire-diretso tayo. So mag-umpisa po yung affirmative natin, magsalita kung yung time ay nakahanda na. Alright. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa atin lahat, no? Ako po ay si undefeated. Talagang undefeated. So sa laban na ito, isali ko na si Jumong para 1 versus 2. Isa lang ang kalaban, 2 talo. So ganun pa lamang, mga kaibigan, napakaganda po ng posisyon natin ay faith alone. Na yung faith alone, dito tayo po magsisimula sa pagpapaliwanag bago ho natin i-emphasize ng mabuti sa aklat po mismo ng GW, yung world, ano ba tawagin yun? World Translation nila, New World Translation, no? Translation ni Jomong. Tingnan po muna natin, mga kaibigan po, ano bang sinasabi dito? Dito po sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6. Ganito po ang ating mababasa. Trust in Jehovah, no? With all your heart, and do not rely on your own understanding. In your way, take notice of Him, and He will make your path straight. So yung gagawa ng kaligtasan, tandaan po natin ay ang Diyos. At sabi po doon, trust in Jehovah with all your heart, no? Lahat ng nasa sa iyo, sa puso mo, sa lahat ng suliranin mo, ipagkatiwala mo kay Jehovah. Hindi po ipagkatiwala sa sarili. So doon pa lang po malinaw, no, sa New World Translation, na yung pagtitiwala ay nauko lamang po sa Diyos pagdating po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ayan. Pangalawa, sa New World Translation pa rin. Sa Episodos 8:9, ganito pong ating mababasa. By this underserved kindness you have been saved through faith. Anong sabi? And this is not of your own doing. So, kung kalabanin mamaya ni Brother Labsong na na yung faith alone, Biblia na po mismo nila nagsasabi, no, na is not of your own doing. So meron po ba na ginawa mo na hindi involved ang sarili mo? So lagot ngayon si Brother Labsong diyan mamaya. Then, by this underserved kindness, you have been saved through faith, and this is not of your own doing, rather it is God's gift. No, sabi niya, it is not a result of your works, so that no one should have grounds for boasting. So sa Biblia pala ng GW, yung gawa pala ng sarili, mga kaibigan, para sabihin natin yun ang nagligtas, pagmamayabang pala yan, Jomong, Labsong. So dito, hindi involved ang sarili, hindi po involved ang own doing. At hindi po doon involved yung gawa mo, sabi po dito. Ngayon, bakit totoo po ang faith alone? No? Pananampalataya lamang, kasi sabi doon, itiwala lahat ang buong puso mo sa Panginoon, hindi sa sarili. Lahat. Ibig sabihin, walang may naiwan. No? Lahat. So ngayon, unahan na natin dito sa Santiago. Chapter 2. Kung titingnan po natin, gagamit sila ng faith plus works o faith and works. No, yun ako kumpleto. Tandaan po natin, ang konteksto po, hindi po kaligtasan ng kaluluwa. No? Yan ay ebidensya sa mga taong nailigtas na o sa mga taong nasa iglesia na, yung mga nasa taong nasa pananampalataya na. So ang pag-uusap namin faith alone, pamaraan ng kaligtasan. Hindi po namin pag-uusap ang naging bunga ng kaligtasan. Okay? Hindi po namin pag-uusap ang naging bunga ng kaligtasan o justification in the sight of man in Santiago chapter 2 verse 18. Ipakita mo, show me thy faith without works, sabi niya doon. So, yan po ay justification before man sa mga taong naligtas na. Ang pag-uusap namin ay faith alone, kung paano ang tao ay maligtas. Ayan, brother.
pa lang po in-educate na natin si Brother Lovesong, even si Brother Jomong, para hindi po sila maligaw sa pakikipag-argue sa atin. Ngayon, ano po ba ang faith alone, mga kaibigan at kapatid kay Kristo? Number 1, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi gantimpala para sa gawa. Tandaan po natin, hindi ka gagawa para maligtas, para bigyan ka ng reward. O ito, dahil gumawa ka, pumasa ka, ito ang reward. Hindi po ganon. Kundi ito po ay regalo na hindi mo hiniling, kusang binigay sa'yo. Ayan na, kusang binigay sa'yo, yan po ang regalo. Ngayon, ang pinakapuso, mga kaibigan, sa tindig natin, ang aral na pananampalataya lamang ay nakasalalay sa likas na katangian ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay ayon sa kahulugan nito, na pagbibigay ng bagay na hindi nararapat o hindi karapat-dapat, Brother Jomong o Brother Lovesong, matanggap ng isang tao. Kung ang kaligtasan, tandaan po natin, ay nakabatay hindi sa kaunting bahagi sa ating mabubuting gawa. Kasi sabi sa Biblia ninyo, hindi po yun on the wing. Hindi din po result yun ng gawa niyo kaya ka naligtas. Kundi ang sabi po doon ay regalo. O pagsunod sa batas, hindi po kabilang, mga kaibigan. Kung pagsunod ito sa utos, hindi na magiging biyaya po ito o hindi mananatiling biyaya. Ito ay nagiging karapatan ng ating inaangkin, mga kaibigan ko. Yan po ang ating number 1 at ang bahagi po nito. Tingnan natin, ang biyaya at gawa ay magkasalungat na saligan ng kaligtasan. Tandaan po natin, ang gawa at biyaya ay magkasalungat, kunyan ang saligan ng ating kaligtasan. Hindi sila maaring pagsamahin, mga kaibigan. Kaya nga po, bukod yung biyaya sa gawa at ang gawa ay hindi biyaya at ang biyaya ay hindi gawa. Kung ang kaligtasan ay mula sa gawa, hindi na ito biyaya, mga kaibigan. Kung ito ay biyaya, hindi na ito mula sa gawa. So, ipinapakita po, mga kaibigan, sa talata po ng Roma, chapter 11, verse 6, pinapakita po dito na kung ang kaligtasan mula daw sa biyaya, at kung ito ay biyaya, hindi na ito mula sa gawa. So, pinapakita na ang tanging paraan upang manatili sa biyayang kaligtasan ay kung ito ay tatanggap lamang sa pamagitan ng, alin daw po? Pananampalataya na walang anumang idinagdag na sariling pagsisikap. Yan yung malinaw, ha? Ngayon, dito po sa Roma 11:6, anong sabi? Kaya nga, dahil ito ay biyaya, hindi na ito nakabatay sa gawa. Kung hindi ang biyaya, kung hindi ang biyaya at kung ito ay nakabatay sa gawa, hindi na ito biyaya. Kung hindi ang gawa, ay hindi na magiging gawa. Dapat po ma-educate talaga yung mga hindi nakakaunawa po ng faith alone dito. So, ikalawang bahagi ng punto natin una. Ikalawang bahagi po sa punto natin kasi kailangan malinaw, So, ang lahat ng ating pinakamabuting gawa ay hindi sapat upang matugunan. Tandaan po natin, ha? Ang banal na pamantayan ng Diyos. Yung kasulatan ay nagpahayag ng kahit ang ating mga tinuturing na mabuting gawa ay parang maruming damit sa kanyang paningin. Mababasa ba yan? Mababasa din po natin yan, mga kaibigan, sa Isaiah. Maruming basahan lamang. Ano pong sabi sa talata? So pwede pala ipagmalaki din yung ating mga gawa sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay makalupang nilalang na ipinagbili bilang alipin ng kasalanan. At gaya ng sinasabi ng propeta, walang matuwid kahit isa man lang, Walang may pangunawa, walang naghahanap sa Diyos. Now, ano po ba ang pangatlong bahagi sa unang punto? Ang layunin ng Diyos, sa pagliligtas sa atin ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya, mga kaibigan, upang ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapunta lamang sa Kanya. Naintindihan natin? Kasi kung gumawa ka ng pagliligtas, gumawa ka ng sarili mong kapuri-purihan, nasa sayo yung kapurihan. Pero kung ang kaligtasan ipinaubaya mo sa Kanya, siyang may gawa, siya ang pupurihin ng tao, mga kaibigan. Now, kung sasabihin natin
na may ambag ka o mayroon tayong kahit kaunting ambag, no, sa ating kaligtasan, magkaroon tayo ng dahilan na magmalaki. Kaya tama yung sabi kanina sa Epeso 2:8 sa Biblia ninyo. Magsabi na katulong ako sa aking sariling kaligtasan. Ngunit tinanggal po ng Diyos, mga kaibigan, ang lahat ng pagkakataong ito sa pamagitan ng alin na po, ng pagtataka na ang kaligtasan ay natatanggap lamang sa pamagitan ng pananampalataya. No? Ngayon, sapagkat dahil, sabi po dito sa Biblia ng mga GW, hindi makaintindi itong si Jomong sa sarili ng Biblia sapagkat dahil sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi galing sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa gawa, hindi rin, unang punto, hindi dahil sa sarili kaya ka naligtas. Pangalawa, hindi dahil sa mabuti mong gawa, Jomong, upang ang walang makapagmalaki sabi doon, sapagkat tayo'y kanyang gawang nilikha. Nilikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas, Jomong. Sa verse 8 pa lang, naligtas na upang ang kapurihan ay makita natin sa Diyos na ang gumawa ng kaligtasan ang Diyos at hindi yung sarili mo upang ikaw ay may ambag. Ngayon, no, ano po ang pangalawa? Ang ganda ng unang punto, sa pangalawang punto, bilis-bilisan natin, no? Ang katwiran ay ibinigay lamang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, mga iho, no? No, ang katwiran nagliligtas ay hindi sa ating sariling pagsunod, no? O batas, no? O sa mabuting gawa, kundi saan po? Sa katwiran ni Kristo na ibinigay sa atin. So si Kristo ay namuhay ng perpektong buhay, sumunod sa lahat ng utos ng Diyos, isang bagay na hindi natin nagawa o magagawa kailanman. Tandaan po natin yung ginawa ni Kristo hindi mo masusunod. Tandaan po natin, no? Ang kanyang katwiran inilipat sa atin kapag tayo naniwala at ang ating mga kasalanan inililipat sa kanya. Noon siya ay namatay sa cross. Anong sabi sa talata? Unang Korinto chapter 1 verse 30 to 31. Brother Lovesong, ngunit dahil sa kanya, no, kayo ay nasa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin mula sa Diyos, no? Ang ating katwiran, ano sabi brother? Kabanalan at pagtubos upang gaya ng nakasulat, ang nagmamalaki ay dapat magmalaki sa Panginoon. Kaya wala kang karapatang magmalaki sapagkat hindi ikaw ang nagligtas ng sarili mo. Kahit si Abraham, no? Kahit si Abraham, tinawag na ama sa lahat ng pananampalataya, naging halimbawa ng katwiran matatanggap sa pamagitan lamang ng pananampalataya bago pa man ibigay ang batas ni Moises, no? Si Abraham ay inaring matuwid, mababasa natin sa Roma 4 yan, mga kaibigan, Roma 4, 23 hanggang 25. Hindi lamang para sa kanya ang isinulat na ito, no, na ibinilang sa kanyang pananampalataya bilang katwiran, kundi para rin sa atin, no, na ibinibilang din ang ating pananampalataya sa atin na naniniwala sa kanya na bumuhay mula sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasalanan at ibinuhay muli upang tayo ariing matuwid. Ayan. Kasi tandaan po natin, mga kaibigan, kung sarili natin ang kayang gawin ang katwiran, hindi na namatay ang Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang maaring makapagpatuwid sa atin. Kaya nga tayo perfect in Christ, matuwid tayo kay Kristo. Hindi tayo perfecto sa ating sarili. Kaya sabi sa kawikaan kanina, no, itiwala mo sa Diyos ka, magtiwala ng iyong buong puso at hindi sa sarili mong kaalaman at sarili mong kaunawaan. Yan yung malinaw, no? Pangatlo, ang bilis ng oras, no? Ang sakripisyo ni Kristo ay kompleto at sapat para sa kaligtasan. Yan. Ngayon, kung titingnan po natin ang pinakamatibay na patunay, no, na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng natapos ni Jesucristo, mga kaibigan, ay sa lahat ng kailangan gawin para sa ating kaligtasan. So siya pong may gawa. Ang kanyang kamatayan sa cross ay hindi isang bahagyang solusyon o panimulang hakbang lamang. Ito ay ganap, sapat at pangwakas na solusyon. So siya po ang nagwakas at siya po ang nagbigay solusyon, hindi po yung sarili mo. Kaya kung titingnan po natin ang sakripisyo ni Kristo, ay nag-iisa at hindi na kailangan ng pag-uulit-ulitin.
no, pagdaragdag, hindi tulad ng alay sa lumang tipan na every year or bawat taon naghahandog sila, si Kristo isang bisis lamang. Yan yung pinakamalinaw. Kaya nga po, turuan na lang natin si Brother Jomong para matuto. So nakita po natin dito mga kaibigan na tayo po ay naniwala na ang faith alone ay kailangan sa Panginoon lamang nakasalig ang ating pananampalataya, pagtitiwala na siya lamang po ang tanging makaligtas at hindi ang ating sarili. Sa makatuwid, yung gawa po natin sa ating sarili ay hindi po ibinibilang upang sabihing bahagi o tulungan natin ang Diyos sa kanyang ginawa, sapagkat siya lamang naghandog ng kanyang buhay, siya po ang nagbigay solusyon, siya lamang po ang nagwakas ng ating kasalanan. Kaya ang part ng tao ay sasampalataya lamang upang makamtan niyang buhay na walang hanggan, hindi yung mabuting gawa, sabi ng Biblia nila. Ayan, thank you. Wala nang oras. Sige, no? Yan po natapos ng unang presentation ng ating affirmative with Brother Dino Diaz. Ngayon po ay pakinggan naman po natin ang unang banat ng cross-examine mula po sa ating negative side ng GW mula po kay Brother Labsong. Sige po, umpisa na po kayo, Brother Labsong. Okay, maraming salamat. Pakilala muna si Labsong, isang JW. Ayan, so hindi ako pinadala ng samahan dito sa platform na ito para makipag-debate. So ito ay sarili ko lamang desisyon. Ano? Okay, so unang tanong, doon sa Efeso 2:8 at 9 na ginamit mo kanina, ang unang tanong ko dyan, kanino tumutukoy ang sulat na yan ni Pablo? Una, sa mga Hudyo na nagsikap sundin ang batas mosaiko. Ikalawa, sa mga Hentil. Boss, unang-una, si Pablo po ay mangangaral din po ng mga hintel. At kahit nga po, gumawa din ng Biblia ang GW, ganon din po ang nakalagay. Kung Biblia ay para lamang po sa mga laws, mosaic law, bakit nakasulat sa Biblia ng GW? Hindi naman sila po mga Hudyo, sila po ay mga alien. So kung titingnan po natin, tamang Next nakalagay question. doon, not on doing. Next Next question. Okay, next question. Sabi mo both. Both ang sagot mo. Anong konteksto ng Efeso 2:8 at 9 na nagsasabi na ito ay sulat para sa mga Hentil? Unang-una, kung titingnan natin sa Efeso 2:8, 9, wala pong sinabi dito na ito ay para lamang sa mga Hudyo. Ngayon, kung titingnan po natin dito, ito po ay mula sa Old Testament to New Testament. Doon po sa Habakkuk chapter 2 verse 4, quoted po ni Apostle Paul na ang tao ay mabubuhay Next sa question. pananampalataya lamang. Next Alright. question. Okay, next question. Okay, next question. Doon sa Efeso 2:10, kasunod nung binasa mo, sabi doon, tayo ay gawa mismo ng Diyos at nilalang na kaisa ni Kristo Jesus para magawa natin ang mabuting bagay na patiunang itinakda ng Diyos para gawin natin. Tanong, sang-ayon ka ba sa binabanggit ng Gis na sinabi na para magawa natin ang mabubuting bagay? Sang-ayon ka o hindi? Kung mali interpretation mo, hindi po ako sang-ayon. Una, i-atras mo lang ng konti dito sa verse 8, Brother Labsong. Mga ligtas na yan. So walang problema. Tulad ng presentation ko kanina, hindi po pag-uusap natin ang bunga ng pagkaligtas. Ang topic ang topiko ng faith alone, kung ang tao paano maligtas, hindi bunga. Next question. Okay, Kaya nga- next question. Alright. Next question. Okay, sabi mo, itong sa Gis ay mga naligtas na. Okay, ang tanong, kung itong binabanggit sa Gis ay mga naligtas na, so gumawa sila ng mabubuting bagay, tama ba o mali? Para maligtas, mali. Mali talaga ang GW dito. Kasi kung ang interpretation mo dito upang maligtas, ang sabi kasi sa 8, by this undeserved kindness you have been saved through faith, and this is not of your own doing. So hindi daw gumawa ng sariling gawa. Sa'yo, pilitin mo gawa. So yan ay bunga. Hindi po yan kung paano maligtas. Kaya mali interpretation mo. Next question. Next question. Okay, ang tanong ko, kung ito ay mga ligtas na, okay, sang-ayon ako na ito ay mga ligtas na, okay. Ang tanong, kung itong mga ligtas na ito,
Sinunod ba nila yung binabanggit dito na gumawa sila ng mabubuting bagay? Gumawa sila ng mabubuting bagay? Yes or no? Sangayon ka ba doon? Kung para maligtas, no. Kasi po, isang beses lamang po niligtas at walang problema. Objection, moderator. Ang tanong ko, ligtas wait muna. na eh. Kasi Pause the yun time, ang- pause the time, Oo. pause the time. Pause the time. So, at ayon po sa ating rules, number 2, hintayin muna ang ating 20 seconds na paliwanag ng sagot bago po tayo mag-object. Sige po, tuloy po, after Brother Dino. ng 20 seconds. Okay, sige. Okay. Tuloy po yung sagot mo. Sige. Alright, kung tinutukoy mo doon, gumawa sa Diyos upang maligtas ulit, no. Ang sagot ko, bakit? Mali yung interpretation mo kasi isang bisis lamang po nihandog ang Kristo, isang bisis lamang po siya namatay physical, hindi pa ulit-ulit. Kaya hindi po yan, ulit-ulit ang kaligtasan, Brother Labson. Kaya mali ang interpretation mo, mali pati unawa mo, mali pa unawa mo sa Biblia nyo. Okay, yung objection is there, ko. Is there any objection? Mr. Objection. Negative? Objection. Okay. Mga naligtas na ito ba ay gumawa ng mabubuting bagay ayon sa nasusulat sa GIS? Yes or no? Yan ang categorical. Okay, so I want to relay sa tanong ni kay Brother Dino. Brother Dino, kung napansin niyo po yung tanong, hindi niya binanggit kung para maliligtas, magagawa ng mabuti. So, ang sabi niya, sang-ayon ka ba na itong naliligtas na ay gumawa ng mabuting bagay? So, Oh. yan po. Categorical ba yan, na. Brother Song? Categorical ba objection. yan? Ang tanong ko kasi, sinang-ayunan ko siya na ito ay mga ligtas na. Hindi maliligtas, kundi ligtas na. Kasi yun ang sabi niya. Ngayon, tinatanong ko siya, kung itong mga naligtas na ito ba ay gumawa ng mabubuting bagay tulad ng binabanggit sa GIS? Yes or no? Yun ang categorical. Categorical question daw, Brother Dino? Counter objection? Yes. Ang counter objection ko, moderator, nasagot ko naman. Kasi ang question niya, without qualification, kung yan po ba'y upang maligtas o hindi para maligtas. So ngayon, nasagot ko na, kung maligtas ulit, ang sagot ko ay no. Kaya po ang aking decision o rights ko as affirmative, proceed siya sa next question. Kasi malinaw naman sagot ko. Okay, no? So, bago po tayo mag-proceed sa next question, Okay, bilang next question na moderator, ako. ano mo lang yan, Brother Labsong, sa time mo. Pisain mo lang yan sa time mo mamaya, ha? Okay, next question po tayo. Okay, next question. Sabi doon, para magawa natin ang mabubuting bagay. Para magawa. Ito ba ay future tense, past tense, o present tense? Sagot ko ay both sa panahon po nila. No, both kung sa panahon po nila. Bakit po? Kasi ang magawa, kaya na tayo naligtas, sabi po doon, upang ipaghanda sa gawa. Kaya both po ang sagot natin. Kaya po, unawain mo nga buti, talinuhan mo para tama po yung description ng understanding mo sa talatang. Next question. Next question. Okay, sabi mo ito ay mga ligtas na. Ito ay mga naligtas na. Ang tanong ko, sabi mo both ang sagot mo, present tense, past tense, and then future tense. So, kung ito ay future tense din, so hindi pa ito ligtas kasi future tense pa ang kaligtasan nila. Yes or no? Mali po yung tawag po doon ay fallacy of assumption. Nag-assume ka na naman na hindi sila ligtas. Ang tanong mo sa akin kanina, yung bunga sa Jess, paano sa pangalawa mong question, ikinunik mo ngayon ang save. Yung save doon, yan yung past tense. Yung gawa, yan yung future, kaya both and present. Next question. Kasi continuous man. Next question tayo. Okay, next question. Okay, sabi mo, yung gawa dyan, yun ay future tense. Okay, sang-ayon ka na ba ngayon na mayroong gawa na future tense ang gagawin? Yes or no? Kung ang tinutukoy mo para maligtas, kasi ang stand ko kasi dyan ay bunga nung naligtas. Kaya po, mali na naman ang unawa mo. Dapat ikunik mo sa salvation iho. Hindi po bunga. Kasi kami, mas masipag kami sa JW. Namimigay lang kayo ng tracts, kami namimigay ng pagkain. Hindi naman makain ang tracts. Next question. Okay, next question. Ano ba ang topic natin?
Kaligtasan o faith alone? Ay, boss, kasi ang faith alone, yan ay kaligtasan. Pambihira. So ngayon, titingnan po natin, hindi po natin pag-uusap ang bunga, yung gawa. Kasi ang pag-uusap ng faith alone, paano ba maligtas ang tao? Hindi mo napakinggan yung napakagandang presentation ko. Oh, next Okay, question. next question. Okay, so, alisan na natin yan. Sa Roma 4, 2 to 5, binanggit mo yung tungkol kay Abraham na inaring ganap dahil sa pananampalataya. Ito ngayon ang tanong. Si Abraham ba, ginawa niya ang sinabi ng Diyos na ialay ang kanyang anak? Yes or no? Ano kung para maligtas, hindi ginawa para maligtas, bagkos ibaba mo lang ng konti, brother, doon sa verse 9 to 12, ay faith alone. Kaya mali na naman yung unawa mo sa talata. Wala pong problemang mag-alay. Alayan kita ng 10 baboy, hindi ka maligtas, maniwala ka sa akin. Pero po yung faith alone, nandun po yung righteousness ng Panginoon. Kaya mali kayo ni Jomong nga dalawa. Next question. Next question. Sabi mo no. So, hindi ba ginawa ni Abraham ang sinabi ng Diyos na ialay ang kanyang anak? Yes or no? Ayos ni po ginawa yan para maligtas, ha? Wala po sa konteksto kasi ang paksa natin kaligtasan, hindi po gawa. Anong gawa? Nagwawalis, gawa yan. So wala siyang kinalaman sa kaligtasan. Paghandog, wala pong problema. Yan ay exercise po ng faith. Sa bunga po ng mga taong naligtas. At matagal na pong ligtas si Abraham ng Diyos. Sinubok na nga siya. Bunga, ibang bunga sa pamaraan. So kailangan Next mo matuto. question. Next question. Okay. So may babasahin akong teksto na doon din connected sa Roma 4:2 to 5. Doon na andun Sige yung tanong ko na. Okay. Basahin natin yung binabanggit doon sa Santiago 2:21-22. Ayan. So connected ito doon sa Roma. 21:22 sabi doon. Andito yung question ko. Hindi ba si Abraham na ama natin ay ipinahayag na matuwid dahil sa ginawa niya nang ihandog niya ang anak niyang si Isaac sa altar? Ipinapakita nito na ang pananampalataya niya ay may kasamang gawa. Ang pananampalataya niya ay naging ganap dahil sa mga ginawa niya. Tanong, sang-ayon ka dito o hindi? Hindi po ako sangayon sa unawa mo. Kasi unang-una, kanina ko panilinaw, brother, ebidensya. Yan ay vindication. Ibig sabihin, ebidensya ng mga taong naligtas na. Hindi yan ebidensya para ang tao ay maligtas na. Atras ka po ng verse 18 hanggang makarating ka ng 22. Yan ay show me, sabi po doon, in the sight of man. Ebidensya Next sa question. paningin ng tao. Okay, next question. Sabi mo, ito ay ligtas na. Balik tayo doon sa tanong na yan. Naligtas na, okay. Sang-ayon na natin na yan ay ligtas Amen. na. Okay. Nung siya ay ligtas na, ginawa niya ba na ialay ang kanyang anak bilang pananampalataya sa Diyos? Yes or no? Para maligtas, no. Kasi po, once and for all, ang kaligtasan ng tao hindi po redundant, iho. Isang bisis lang ipinako, isang bisis lang namatay, isang bisis lang magligtas, hindi pa ulit-ulit. Kasi kung paulit-ulit, hindi ka na talaga maliligtas niyan. Wala na pong ibang Kristong iligtas ka ulit. Once and for all. Ay, hindi makapuntos. Time. Okay. So, Okay. yan po ang unang banat ng cross-examine mula po sa ating negative side with Brother Labsong. Ngayon po, dako naman po tayo sa unang banat din ng presentation mula po sa ating negative side. JW, Brother Labsong, mag-umpisa ka na po. Okay, sige. Maraming salamat muli sa pagkakataon na ito na maipahayag ang tunay na katotohanan mula sa Biblia. Mga aral na mula sa Biblia. Ayan. So kung mapapansin natin, wala akong sinasang-ayunan ko nga siya doon sa ligtas na. Pero, maliligtas pa rin ang iginigiit niya, no? Mapapansin nyo yan. Ngayon, patutunayan ko dito yung faith alone, kasi faith alone, affirmative siya dyan. Kaya dapat tandaan ninyo, ang patutunayan ko dito, not faith alone. Ayan. Yan yung tandaan ninyo.
mga viewers, no? Not faith alone, kasi faith alone siya eh. Okay. Mamaya, titignan natin yan. Okay. Yung tanong natin kanina doon sa Efeso 2:8 at 9, ang totoo, ang binabanggit doon ni Pablo, yun ay kautusan na patuloy na sinusunod ng mga Hudyo noong panahon na yon. Kaya nga sinulatan sila dyan ni Pablo. Hindi niya nauunawaan yon. Binasa niya yung Efeso 2:8 at 9, pero hindi niya nauunawaan na yung sulat na yan ay para yan doon sa patuloy na gustong sumunod doon sa kautosang mosaiko. Yun ang tinutukoy diyan. Hindi yan para doon sa mga hentil. Kasi yung mga hentil, namulat na yan sa Kristyanismo. Ang patuloy na sumusunod doon sa kautosang mosaiko ay ang mga Hudyo. Ayan. Kaya yan, sulat na yan ni Pablo para yan doon sa mga Hudyo. Ngayon, kaya binanggit doon na by grace are ye saved, not by works. Kaya sinabi yan, kasi nga, yung kautusan na yun ng panahon na yun ni Moises, hindi talaga makapagliligtas yun dahil sa kanilang mga gawa. Hindi. Kasi nga, andito na tayo sa ilalim ng kautusan ng Kristo. Kautusan ng Kristo. Kasi sa Galatia 3:10 hanggang 13, si Kristo na ang naging katapusan ng Roma 10:4, si Kristo ang wakas ng kautusan. Yun na yun. Kaya naandun na tayo sa kautusan ng Kristo. Okay, doon na tayo sa kautusan ng Kristo. Ayan, Galatia 6:2. Galatia 6:2. Sabi doon, Galatia 6:2. Sabi doon, patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo. Ayan. Tandaan ninyo, andito na tayo sa kautusan ng Kristo. Wala na tayo doon sa kautusang mosaiko. Na kung saan patuloy na sinusunod yun ng mga Hudyo na sinulatan ni Pablo. Ayon doon sa Efeso 2:9 at 10. Ayan. Yun yung tinutukoy niya dyan. Ngayon, meron bang ipinag-uutos si Kristo na kailangang gawin ng mga Kristiyano? Basahin natin. 1:13-34. 1:13-34. Okay, basahin natin. 1:13-34. Okay. Sabi doon, binibigyan ko kayo ng isang bagong utos na ibigin ninyo ang isa't isa. Ibigin ninyo ang isa't isa kung paanong inibig ko kayo. Ayan, yan yung utos ni Kristo. Kung hindi ito susundin, hindi ito gagawin ni Dino. Masusunod niya kaya ang utos ng Kristo? Lalabagin niya ba ito? O talagang manlalabag sila? Diba? Magiging manlalabag ba kayo sa kautusan ng Kristo? 1:15-12 at unang 1:4-21. Lahat yan ay patungkol sa utos ni Kristo na ibigin ang isa't isa. Ibigin din ang kapwa. Yun ang utos ng Kristo. Gagawin mo ba yun, Dino, o hindi mo gagawin? Gagawin mo ba ang iniutos ni Kristo na ibigin ang iyong kapwa? O wala kang pag-ibig sa iyong kapwa? Ayan. Ano pa? Galatia 6:9 at 10. Okay. Galatia 6:9 at 10. Tignan natin kasi nasa ilalim na tayo ng mga kautusan ni Kristo. So alamin natin yung mga kautusan ng Kristo. Andun tayo. Galatia 6:9 at 10. Sabi doon, kaya huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Dahil mag-aani tayo sa takdang panahon kung hindi tayo titigil. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Pero lalo na sa mga kapananampalataya natin. Gagawin mo ba yun, Dino, o lalabagin mo?
Hindi ka ba gagawa ng mabuti sa iyong kapwa? Maging sa mga kapatid mo sa OSAS o sa faith alone? Hindi ka ba gagawa ng mabuti o gagawa ka ng masama sa mga kapatid mo? O, maliwanag yung binabanggit ng teksto. O, ito pa. Paano makikilala ang isang tunay na relihiyon? O, sa Santiago, sa Santiago, ah, 1, sa 1:22 hanggang 27. Ito ang maganda-ganda. 1:22 hanggang 27. Ayan. Sabi doon, sa 22, sabi, gayunman, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lang, na dinaraya ang inyong sarili ng maling pangangatwiran. May maling pangangatwiran ka, Dino. Kung hindi ka tutupad, hindi ka maging tagatupad ng salita. Sabi dito, magiging, sabi dito, dinaraya mo ang iyong sarili. Oh. Sa 23, sabi doon, dahil kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay gaya ng isang tao na tumitingin sa mukha niya sa salamin. Tinitignan niya ang sarili niya at umaalis siya at agad na nanilimutan kung anong uri siya ng tao. Ganun daw ang isang tao, Dino, na hindi tumutupad sa salita. Hindi tagatupad, kundi tagapakinig lang. Kung hindi mo tutuparin yung sinabi ni Jesus, hindi ka susunod. Ay para kang isang tao na tumingin sa salamin na nalilimutan mo, nagiging makalimutin ka. Ulianin ang tawag doon pag ganun. No, ulianin. Okay, sa 24, sabi, tinitignan niya ang sarili niya at umaalis siya at agad na nalilimutan kung anong uri siya ng tao. Okay, sa 25. Pero ang tumitingin sa perpektong kautusan na umakay sa kalayaan at patuloy na sumusunod dito ay hindi isang malilimuting tagapakinig, kundi isang tagatupad ng gawain at magiging maligaya siya sa ginagawa niya. Ginagawa niya. Kung ikaw ay malilimutin at isang ulianin na, dun ka sa hindi tagatupad, kundi tagapakinig lang. Ganun ang mangyayari sa iyo, Dino. Di ba? Ngayon, sa 26, kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos, pero hindi niya kinokontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso, at walang saysay ang pagsamba niya. Walang saysay ang pagsamba mo, Dino. Kung hindi mo kinokontrol ang dila mo, kailangan mong gawin yun na kontrolin ang dila mo. Kontrolin mo, Dino. Gagawin mo ba yun o lalabagin mo? Ayan. Kailangan andun ka sa susundin mo yan. Pero kung hindi mo gagawin yan na susundin, andun ka sa sinasabi dito, ang pagsamba mo, walang saysay. Walang saysay. Sa ibang salin, walang silbi ang pagsamba mo. Dino, ganun yun. Ito pa. Ang uri ng pagsamba na malinis at walang dungis, ito na. Ito na yung tunay na relihiyon. Ang uri ng pagsamba, sa ibang salin, pure religion ang binanggit dito. Ayan, pure religion. Okay, sabi dito, ang uri ng pagsamba na malinis at walang dungis sa paningin ng ating Diyos at Ama ay ito. Alagaan ang mga ulila at mga byuda na nagdurusa at panatilihin ang sarili na walang bahid ng sanlibutan. Gagawin mo ba to o lalabagin mo, Dino? Yan ang tunay na relihiyon. Ngayon, kung hindi ka tunay na relihiyon, talagang hindi mo aalagaan. Hindi mo aalagaan ang mga ulila, ang mga byuda, mga nagdurusa. Siguro dyan sa inyong samahan na faith alone, walang pakialamanan. No? Walang pag-ibig sa isa't isa. No? Hindi ka gagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Siguro ganyan sa inyo. Paano ba makikilala ang tunay na mga alagad ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? Makikilala ninyo ang aking tunay na mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't
isa. Ayan. Kung may pag-ibig sa isa't isa, doon makikilala ang tunay na mga alagad ni Kristo. Oh. Ngayon, kung wala ka noon, wala kayo noon sa loob ng inyong reliyon. Nako, budol. Budol yan. Huwag kayong makikinig dyan dahil walang pag-ibig sa isa't isa. Hindi nila ginagawa ang iniutos ni Kristo na mag-ibigan sa isa't isa. Wala na. Diba? Ito pa. Sa Santiago 2:14, sunod-sunurin na natin. Santiago 2:14, kanina ginamit yung teksto. Tatlong piraso, mas marami yung kanyang paliwanag kaysa doon sa teksto. 15 minutes, mas marami yung paliwanag kaysa sa tekstong ginamit. Ano yun? Di ba? Okay, sa 14. Sabi dito, mga kapatid ko, anong saysay kung sasabihin ng isa na may pananampalataya siya, pero hindi naman ito nakikita sa mga ginawa niya? Hindi siya maililigtas ng gayong pananampalataya, hindi ba? Wala palang saysay, walang silbi. Yung isa na nananampalataya na hindi naman ginagawa, walang silbi. Kung hindi mo ipapakita yung pananampalataya mo. Yan, di ba? Sa 15, kung may mga kapatid ka, walang maisuot at walang makain sa araw-araw, at sabihin sa kanila ng isa sa inyo, huwag kayong mag-alala, magbihis tayo at magpakabusog, pero hindi naman ninyo binibigyan ang kailangan nila. Ano ang silbi nito? Anong silbi nun, Dino? Di ba? Kung may mga kapatid kayo, sabi diyan na walang masuot, walang makain, hindi mo bibigyan? Sinasabi mo lang, sige, magpakabusog kayo, wala ka naman binibigay na pagkain. Ano yun? Hindi ka sumusunod sa sinabi ni Kristo na ibigin ang isa't isa. Hindi mo ginagawa yun, Dino. Kailangan mong gawin yon. Kailangan mong matuto ngayon para gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa o sa iyong mga kapatid sa faith alone. Kailangan mong gumawa ng mabuti. No? Ito pa. Sa 19, sabi, naniniwala kang may isang Diyos, hindi ba? Mabuti naman yan. Pero kahit ang mga demonyo ay naniniwala at nangangatog, patay na, naloko na. Magiging kapareho mo, Dino, ang mga demonyo kung hindi ka gagawa ng mabuti. Kasi sila din nananampalataya. Naniniwala din sila. No? Magiging kapareho mo yan kung hindi ka gagawa ng mabuti, Dino. Okay na, sabi dyan, naniniwala ka may isang Diyos, hindi ba? Mabuti naman yan. Mabuti yon, Dino. Na kung saan, naniniwala ka na may Diyos. Kaso, ang problema, si Satanas din ay naniniwala, nananampalataya. Nangangatog pa. Pero hindi gumagawa ng mabuti si Satanas. Kundi, anong ginagawa ni Satanas? Kasalanan. Puro kasalanan ang ginagawa ni Satanas. Hindi siya gumagawa ng mabuti. Kung gagayahin mo to, Dino, nako, patay na. Naloko na. Sa 20, hindi mo ba alam? Ikaw na mangmang, ay nako, mangmang pa. Na ang pananampalataya na walang gawa ay walang silbi. Nako, ganon. Sa 21, hindi ba si Abraham na ama natin ay ipinahayag na matuwid dahil sa ginawa na ng ihandog niya ang anak niyang si Isaac? Gumawa si Abraham gumawa. Sa 24, pero mamaya ako babasahin ng 24. Ayan, sa rebuttal na natin babasahin ito. Sa 23, sabi doon, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay nanampalataya kay Jehovah at dahil dito itinurong siyang matuwid at tinawag siyang kaibigan ni Jehovah. Tinawag siyang kaibigan ni Jehovah dahil sa ginawa niyang mabuti. Sumunod siya. Di ba? Maliwanag yan. Okay, thank you. Alright, yan po ang natapos na 15 minutes time ng unang presentation ng ating negative. So, ngayon po ay dadako naman po tayo sa unang cross-examine mula po sa ating affirmative. Mula po sa ating Baptist defender, right? Brother Dino Diaz. Go ahead, Brother Dino. Okay, una kong tanong, brother, love song.
yung bang pagsunod at paggawa ng mabuti, sarili mo ba ang gumagawa noon na sumunod o Diyos ang sumusunod? Syempre sarili ko. Hindi naman pwedeng sumunod sa atin ang Diyos. Ikaw ba pasusunodin mo ang Diyos sa'yo? Tayo ang dapat sumunod sa Diyos. Hindi siya ang susunod sa atin. Naku naman Dino. Ikaw, pasusunurin mo pa ang Diyos sa'yo? Okay, next question. Okay, sabi mo, ang sarili ang sumunod para po doon maligtas, no? Hindi ang Diyos ang susunod, kundi ang sarili mo ang susunod doon. So sabi po sa Efeso 2:8, tawag na ito, love song. Ang sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. At sabi po dito pa sa Biblia po ng mga GW, ang sabi niya, by this underserved kindness you have been saved through faith, and this is not of your own doing. Tanong, tama ba ang Biblia ng GW ito? Yes or no? Yes, tama yan. Amen. Ang mali dyan, objection. At Okay, sa time muna, sa time, okay. Wait, at ayon po sa ating rules, meron po dito na quick reaction. Aware po tayo dyan next time. Kasi habang may papaliwanag siya, madidistract yun yung quick reaction natin. O tatawa o kaya biglang nang sasagot. Sige, continue your answer, Brother Labsong. Okay. Yes ang sagot ko. Bakit? Pero mali ang kanyang pagkaunawa. Kasi, yung tinutukoy doon sa Efeso ay tungkol doon sa pagsunod sa kautosang mosaiko. Hindi ka talaga ariing ganap doon. Kung susundin mo lang yun, hindi. Kundi doon ka sa pananampalataya kay Kristo. Next question. Andito tayo sa ilalim. Next question. Next question. Ang sabi mo ay maingay dyan. Saan ba yan? Wait lang, pause mo ng time natin. Maingay. Hindi ko marinig. Dito sa bahay, dito. Sorry. Sorry. Minutes. Takpan mo na bibig nila, Labsong. Ang tanong ko, sabi mo kanina, ang pagsunod ay involve ang sarili doon para maligtas ang tao. At nag-agree ka po sa Biblia ng GW na ang sabi po doon, naligtas hindi sa sarili. So, confirm ko, yung tanong ko sa'yo ay ito. Tama ba yung sagot mo na yon, Labsong? Yes or no? Yes, tama. Hindi mo lang naiintindihan. Hindi mo lang naiintindihan. Yung sa Efeso, yun ay pagsunod doon sa kautosang mosaiko. Ang pagsunod ngayon natin, nasa kautosan ni Kristo. Magkaiba yun. Doon dito tayo sa kautosan ng Kristo, hindi sa kautosang mosaiko. Next question. Next question. Ito yung aking follow-up na question. Meron ka bang mababasa sa Biblia, letra por letra, na maliligtas ang tao sa pagsunod sa kautusan ni Kristo? Meron ka bang mababasa letra por letra? Meron o wala? Yes. Yes, Plata. meron. Yeah. Meron. Kanina ang dami ko ng binasang teksto. Umpisa sa Santiago 2:15 hanggang 22. Hanggang 23 pa. Naandyan. Okay. Next question. Okay, dito po sa Santiago 2:15 na sinasabi mo, tingnan natin. Santiago 2:15, ang sabi po dito, if a brother or sister be naked and destitute of the daily food. Yan ang ginamit ito sa James chapter 2 verse 15. Tanong, ano po ang Greek word ng salitang save? Objection muna tayo. Objection. Yes. Okay. No objection po. Stop time. Ang objection ko, okay, ang objection ko, wala doon sa tanong niya, hindi ko sasagutin yung tanong niya kasi ang teksto ko umpisa Santiago 2:15 hanggang 22. Ikalawa, wala akong inilatag na Greek. Counter objection, moderator. Yes. Sabi natin, ang tanong ko po, naka-base po dito sa James chapter 2 verse 15, binanggit niya ang 15. So isa-isahin natin, dito muna ako sa 15. Kung meron pong salitang naligtas, maliligtas, o save sila o salvation, ano po ang ginamit na Greek dito na salitang save? Ano?
Okay, based po sa kanyang unang objection, Brother Dino, wala siyang inilatag no na Greek. Although na may Greek doon sa sa Biblia ko sa interlineal, pero sa kanya wala siyang inilatag na Greek. So siguro dalawang bagay lang yan, magpapas siya o mag-next question. Malamang yan talaga. Next question yan. Kasi hindi niya alam. Okay, ito. Sunod na tanong ay ito. Ang sabi mo kanina, alin po yung naligtas na? Yung may pananampalataya o yung walang pananampalataya? Ay yung may pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yon ay may kalakip na gawa. Ang liwanag naman doon sa binasa ko, umpisa doon sa Santiago 2:15 hanggang 22. O hanggang 24, hanggang 23. O, andun yun. So, sabi mo, yung iniligtas na ay may pananampalataya na yun. Tanong, yun bang ginamit mo sa Santiago? Yan ba'y may pananampalataya na o wala pang pananampalataya para ito ay maliligtas? May pananampalataya na o wala pang pananampalataya? O may pananampalataya na. Bakit? O si Abraham binanggit din doon. O si Abraham binanggit din doon eh. Nasabi mo nga si Abraham, iligtas na. 'Di ba? O 2:21-22. Wala bang pananampalataya si Abraham? O 'di ba? Next question. So, ibig sabihin, agree ka doon na ang gumagawa ng mabuti, yung paggawa ng mabuti nila doon, ay bunga yon sapagkat sila ay mananampalataya na. Tama yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes. Kapag ikaw ay nananampalataya, kailangan mong laki pa ng gawa. Sabi nga doon sa Santiago, anong silbi ng pananampalataya mo kung hindi ka gagawa? Hindi mo gagawin yung pananampalataya mo. Walang silbi yun. Dino. Next question. Okay. Yun bang faith alone na maingay diyan? Ayusin mo Sige yung lang, electric fan mo, patayin mo yan. Wala akong Maingay. electric fan. Sa ano natin yan. yan? Sa moderator natin. Okay. Bro, alin doon maingay po yung sa moderator yung natin yung electric fan. electric maingay. Okay. Okay na Ito. ba? Yeah, okay na bro. Okay, continue. So sabi mo kanina, yung may pananampalataya, yan ay ligtas na. Sabi mo, yun bang salitang faith alone dahil ako yung affirmative? Alin po ba ang in-emphasize? Ang faith alone ba kung paano naligtas o yun ay bunga ng kaligtasan? Alin doon? Ayon sa paliwanag mo kung paano naligtas, pero mali. Ayan, mali. Kasi yung paggawa ng pananampalataya o paggawa ng mabuti sa pananampalataya, maliligtas pa lang yun. Wala pa yun doon sa ligtas na. Kundi, maliligtas. Stand mo yan, naligtas na. So, sinusundan lang kita doon sa stand mo. Next question. please. Okay. May mababasa ba ako sa Biblia? Letra for letra na faith alone, meron o wala? Categorical. Ayan, meron yan. O kasi Amen. nga, yung faith alone na yan ay para yan doon sa mga naniniwala o sa patuloy na sumusunod doon sa kautosang mosaiko. Pero sa kautosan ng Kristo, wala na yan. Kaya mali yung faith alone. Kailangan na ng gawa. Next question. Okay, sabi mo, meron pong faith alone na mababasa sa Biblia. Sabi mo, dahil ang paksa ay faith alone, so dahil sabi mo din naman, may faith alone sa Biblia, tanong, i-confirm ko, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? O tama yon. Pero yung faith alone na sinusunod mo, mali. Mali yon. Kasi doon yon sa pagsunod sa kautosang mosaiko. Hindi yon dito sa pagsunod sa kautosan ng Kristo. Ayan, andun ka lang. Next question. Okay, sabi mo, tama na naman yung sagot mo na mayroong faith alone talaga sa Biblia. Pero mali sabi mo ang faith alone. So alin ba talaga, brother, Labsong? Mali yung nasa Biblia ang nakasulat na faith alone? O tama yung nakasulat sa Biblia na faith alone? Tama yung nakasulat. Amen. Ayan. Ang mali, yung inyong paniniwala. O kasi yung faith alone na yun na binabanggit, pagsunod yun doon
pagsunod yun doon sa kautosang mosaiko. Na hindi naman talaga nasusunod. Andito tayo sa kautosang mosaiko. Ayan, next question please. Sabi mo, tama yung nasusulat sa Biblia na faith alone. So sa mga tanong ko sa'yo, tama ba yung sagot mo ulit na yung nasa Biblia ay tama at nasa Biblia ang faith alone? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Ulitin natin. Tama yung nakasulat, pero yung unawa mo ang mali. Kasi yun ay patuloy na pagsunod doon sa batas mosaiko. Na andito tayo sa kautosan na ng Kristo. Wala na tayo doon sa ilalim ng kautosang mosaiko. Next question. Next question. Sabi mo biblical ang faith alone. At ikaw na po mismo ang umamin na nasa Biblia ang faith alone. So sa makatuwid, ang tanong ko ngayon, Brother Labsong, sumasang-ayon ka na ngayon na tama yung sagot mo na nasa Biblia ang faith alone? Sumasang-ayon ka ngayon na tama yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama yung sagot ko. Pero ang mali doon, yung inyong pananampalataya sa faith alone. Sa pagkaunawa ninyo doon, yun ang mali. Hindi yung nakasulat. Kasi yung nakasulat, totoo yun. Pero yung inyong pananampalataya ay mali. Kasi yung faith alone sa Biblia, kailangan ng paggawa. Ayan. Next question. Last question. Amen. Last. Okay, last question. Amen. Dahil sumasang-ayon ka, pamute mo na Labsong, maingay bro. Amen. Dahil sumasang-ayon ka na biblical yung faith alone at sinasang-ayunan mo na tama yung faith alone na nasusulat sa Biblia, Brother Labsong, hindi mo ba babawiin yung sagot mo na yon na tama na mirong nakasulat sa Biblia na faith alone at ito ay biblical? Hindi mo ba babawiin yung sagot mo na yan hanggang matapos ang debate natin? Yes or no? Yes. Bakit? Dahil nga, yung faith alone sa Biblia, yun ang totoo. Kasi yun ay pagsunod doon sa kautusan ng Mosaic Law, pero kailangan yun ang paggawa. Yun yung faith alone sa Biblia. Hindi faith alone na pananampalataya ninyo. Hindi yun ganon. Time. Next. Alright. So, Okay, once again, time mga kaibigan, shout out sa ating 33 million live viewers ngayon sa live po ni Viewerista. So, matinding bakbakan na yung nangyari ngayon. So, narinig po natin yung palitan ng tanong at sagot. So, napakinggan po natin yung unang cross-examine mula po sa ating affirmative with Brother Dino Diaz. Ngayon po ay pakinggan naman natin yung unang rebuttal ng ating affirmative with Brother Dino Diaz. 10 minutes po, Brother Dino. Alright, thank you so much. Alam nyo, mga kaibigan, si Brother Labsong umamin. Kung titingnan natin ngayon, moderator, timer at saka yung ating host, no? Nag-uunahan ngayon si Labsong at si Jomong Kagapang. Alin ang pinto? Alin ang pinto? Mga saksing bulag. So ngayon, kung titingnan po natin, umamin. Biblical yung faith alone. At tama, yung faith alone, itindig ko yan, hindi talo ka na. Di ba? Talo ka na. Nasako ka talaga. Yan na. So ganun pa lamang, mga kaibigan. Ang ganda ng tanong natin. Sabi ko, yun bang pagsunod o paggawa mo ng mabuti, involved ba ang sarili sa pagsunod upang involved ba ang sarili upang sino bang susunod doon na involved ang sarili? Ikaw, yung sarili mo o ang sarili ng Diyos? Siyempre sarili niya daw. So, dahil involved yung sarili mo para maligtas ka, ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, pakinggan ninyo. Tingnan yung pag-amin nito, sakong-sako si brother. I-rebat natin yung James mamaya na Efeso 2:8. Pakinggan niyo, ang ganda po nito ha. Kahit sino po ang commentators dito, paakyatin natin mamaya, paano natin, ipa-justify natin ang debating ito, no? Efeso 2:8. Basta wag lang yung saksing bulag ha, bias talaga yun, kahit wala pang debate, galit na sa akin. Okay, si Jomong. The Efeso 2:8. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi,
Ano daw po? Hindi sa inyong sarili. Kay love song, involve ang sarili. Sabi ni Pablo, hindi sa inyong sarili. Ito ay saksing suwail. Pagalitan mo, Sister Maricel, mamaya ha. Suwail na saksi. Tapos, tinanong ko, tama ba ang Biblia ng JW na nakalagay po dito, sabi by this underserved kindness you have been saved through faith, and this is not of your own. Ano ba ito po? And this is not of your own doing. Rather, it is God's gift. Regalo, love song. Knockout ka na naman. Biblia nyo na may sabi. Kaya sabi ko sa kanya, pilit mo talaga. Meron ka bang mababasa na maliligtas sa pagsunod ng kautusan? Meron. Tumakbo sa Santiago chapter 2 verse 15. Sinundan natin. Dahil ipinipilit mo kasi bulaan ka mang saksi, mayroong salitang kaligtasan dyan o maliligtas. Ano ngayon ang Greek word ng salitang maliligtas o kaligtasan na ginamit dyan? Objection, moderator. Wala ka nila tagong honest ka talaga, brother. No, na may kaligtasan. Alam mo yung Greek niyan. Bakit? Kasi madadali kang nagsisinungaling ka. Nakita ninyo? So, tinanong ko, yun bang pag-uusap natin na faith alone? Yan ba ay bunga ng kaligtasan? O yan ay pamaraan ng kaligtasan? Kasi ako affirmative Sabi niya, pamaraan ng kaligtasan, hindi bunga ng kaligtasan. Di-debunk agad yung argument mo? Love song? Bakit? Kasi ang ginamit mo dito, Ang ginamit mo dito sa Santiago, yang may mga pananampalataya na at ikaw na nagsabi mismo na yan ay ligtas na, bunga yun. Ang faith alone, pamaraan ng kaligtasan, hindi bunga ng kaligtasan. Hindi mo ata naintindihan ang sarili mo. Love song. Hindi mo naintindihan. Or hindi ka aware sa salitang faith alone. Kasi si Sister Maricel dito, nangangapa nung nag-debate kami sa faith alone sinundan mo naman, ikaw hindi nangangapa, gumapang talaga, pinawisan. Ganon din si Jomong. Isang debate lang, dalawa knockout. Si Jumong gumapang din, nagunahan kayo. Ngayon. Ano sabi sa talata? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Anong sabi? Okay, anong sabi? Trust in Jehovah. Palitan ko na sa inyong palitan ko na ngayon yan love song hindi na trust in Jehovah, trust in Satan na kasi gusto mo iligtas si Satanas sa Santiago chapter 2 Ngayon, sabi po dito sa Biblia ng mga GW, hindi nagbabasa ito ng Biblia niya New World Translation. Now, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Anong sabi? Trust in Jehovah. Trust in Jehovah with all. Yung time natin Okay, Okay. Trust in Jehovah with all your heart and do not rely on your own. Kakampi ko na ngayon ang translation ng Jehovah's Witnesses. Kakampi ko pa si Pablo. Kakampi ko pa si Abraham. Kakampi ko na din si Love Song. Si Jomong na lang yung kalaban namin. Mag-isa ka na lang, Jomong. Bakit man? Bakit kakampi natin ngayon si Love Song? Umamin man na biblical ang faith alone. Pinapatunayan natin faith alone. Biblical yan. Umamin man. Wala na akong kalaban ngayon. Ano ba yan, brother viewerista? Pwede ba, Pasuyo? Bigyan mo nga ako ng kalaban dito kakampi na ako. Yung kalaban ko, naging kakampi ko na. Ganon pa lamang, mga kaibigan at kapatid, ang nangyari sa argumentong ito. Si Love Song, walang may nasira sa tindig po ng affirmative. Ang trabaho mo, bro, sirain. Ang trabaho mo, nagkwento. Saksi ka nga. Ngayon, ano bang sabi po sa unang punto natin na hindi nagalaw, na hindi natibag, na hindi man lang nakalabit? Ano po yung punto natin? Tingnan ninyo. Una,
Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi gantimpala para sa gawa. Sabi ni Jomong, agree ako dyan. Nakipag-debate ka pa. Dapat kanina, diniklara mo, natalo ka na agad. Ngayon, wala pong galaw. Pangalawang punto. No? Pangalawang punto, bumabawi si Jomong sa comment section. I-comfort nyo naman si Jomong, baka mabulag. Ngayon, number 2. Ang katwiran ay ibinigay lamang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi rin nagalaw, wala man lang kalabit. Pangatlo. Sinasabi ko sa inyo, pangatlo. Ang sakripisyo ni Kristo ay kumpleto at sapat para sa kaligtasan. I-agree din dito si Labsong na hindi involve ang gawa. Bakit kinumpleto na ni Kristo? At sabi niya kanina, si Kristo daw ang naihandog. Ano pa ngayon yan, Labsong? Umamin ka man, Labsong. Wala na akong kalaban ngayon. Una palang tindig, panalo na agad, umamin man. Alam mo, Labsong. Sa role ng debate, Labsong. Unang role sa debate, tanungin mo si moderator sa hari ng debate. Kahit anong mangyari, huwag kang umamin. Agree dyan si hari ng debate. Ikaw umamin man. Biblical ang faith alone. Tapos gusto mo pa iligtas si Satanas. Ano ka ba? Yung kay Satanas, iho, hindi yan kaligtasan ng kaluluwa. Ano ka ba? Pananampalataya, ibig sabihin sa pagkilala, hindi sa kaligtasan. Nalitaw ka ata sa faith alone. Kaya nga nangangapa si Sister Maricel dito, hindi niya alam ang faith alone eh. Nakipag-debate kayo, hindi niyo alam kung ano po ang pinupoint ng faith alone. Dapat inaral mo muna o nag-survey ka muna bago ka lumaban. Ayan tuloy, umagri ka. Talo ka. Ngayon, ganun pa lamang mga kaibigan. Wala tayong tutol doon po sa bunga. Kasi kaming mga faith alone, masisipag kami talaga gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi mga ligtas na kami at hindi po paksa yung gawain ng mga taong naligtas. Ang usapin po ng faith alone, kung paano naligtas ang tao, sumunod ba o gumawa ng mabuti o pananampalataya lamang. Diyan yung bearing ng ating pag-uusap, Labsong, na wala ka sa mundong ibabaw. So, tingnan ninyo, napunta si Labsong Last doon 1 minute. napunta siya sa bunga, napunta siya sa relihiyon. Sus Mariusip Maria de Garapon, wala tayo sa debate ng relihiyon, wala tayo sa debate ng bunga. Ang debate natin, kung paano maligtas ang tao, faith alone o faith plus works o faith and works, hindi mo na unawaan. Dinoktrinahan na lang kita kasi agree ka naman sa akin. Nasabi mo biblical ang faith alone at tama ang faith alone at higit sa lahat sinabi mo pa, Labsong, hanggang matapos ang debate, hindi mo babawiin yung sagot mo na tama at biblical ang faith alone. Kita mo na, talaga, Labsong, doktrinahan kita mamaya. Alright, yan po ang natapos ng unang rebuttal time mula po sa ating affirmative. So ngayon po ay dadako naman po tayo sa unang rebuttal na pagtatanong mula po sa ating negative side. Brother Labsong, and by the way, bago po siya magtanong, paalalahanan na po natin, this is a rebuttal time. Pwede po maitanong dito ang nailatag man o hindi nailatag at basta sang-ayon din po sa timang pinag-uusapan nyo, no? So, sige po, 10 minutes po, Brother Labsong. Meron po 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay. Tama ba ang narinig ko na gumagawa kayo ng mabuti dahil ligtas na kayo? Yes or no? Kung dahil ligtas na kami, oo, hindi para maligtas. Kasi po, ang paksa natin, faith alone, kung paano ang tao maligtas. Hindi natin paksa ang bunga ng taong naligtas. Kaya nga po, wrong number ka, wrong address kayo ni Jomong. Dapat po, mag-abide sa paksa, Brother Labsong, kung paano ang tao maligtas. Maggumawa ng mabuti o faith Next alone? Faith question. alone. Umamin. Next Okay, question. next question. Okay, next question. Yung Efeso 2:8 at 9 at yung Roma
2 and 5 na binasa mo kanina, anong intertextuality ang ginamit diyan sa teksto na yan? Intertextuality, kung titingnan po natin yung konteksto, ang description ng pag-uusap natin ay tumutukoy po sa mga taong mananampalataya na sila'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang na faith alone na inagrihan mo. Next question. Okay, next question. Sabi mo tumutukoy sa mga pananampalataya ng mga tao. Okay. Ano ang intertextuality na ginamit diyan sa salita na yan? Uulitin ko, intertextuality na ginamit po dito sa talata pong ito po ay tumutukoy nga po, no, sa pananampalataya ng mga taong naligtas na sila'y naligtas sa pamagitan po ng faith alone. Yan yung malinaw ayon po sa talata. Mag-aral kayo ni Jumong na dalawa. Next question. Next question. Okay, next question. Alam mo ba ang ibig sabihin ng intertextuality na ginamit diyan? Yes or no? Alam ko po kung ano po ang pinag-uusapan katulad yung tulad ng K-verse. For example, sa Matthew chapter 4 verse 4, ang tinutukoy po diyan ay salita ng Diyos, no? Sa chapter 4, man shall not live by bread alone but every word of God. In Roma chapter 4 verse 9, Next question. pananampalataya. Okay. Okay. Sabi mo, alam mo, ilang uri ng intertextuality ang ginamit diyan sa Efeso 2:8 at 9 at Roma 4:2-5? Ilan? Marami. Marami, sobra sa isa. Pananampalataya nung mga taong naligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So, ang nagiging redundant po dyan, intertextuality, yan yung faith. Faith, kahit simulan mo verse 1 hanggang matapos po ang Next verse, question. yan ay faith. Okay. Next question na tayo. Sang-ayon ka ba doon sa binabanggit ng Santiago 2:21-22 na si Abraham ay naging ganap na sa kanyang pananampalataya dahil sa pagsunod niya? Yes or no? Kung kaligtasan, no? Bakit po? Yan po ay before man, that is justification. And verse 18, kaya nga tinuruan na kita, na-educate na kita kayo na, show me. Sige nga, ipakita mo sa akin. Diyos ba yan? That's not before God, but that is before man. In verse 18. Okay. So mali ba ang binabanggit ng teksto sa 21? Ang sabi dito, 21-22, hindi ba si Abraham na ama natin ay ipinahayag na matuwid dahil sa ginawa niya? Gumawa ba si Abraham ng matuwid? Yes or no? Yes, magiging mali siya kung maling pagkagamit mo. For example, kay Satanas, gumamit siya doon sa Matthew chapter 4 ng mga talata pero maling quotation. So katulad sa'yo, pinuputol mo, kaya pati si Satanas niligtas mo, kaya mali ang paggamit ng maling pong quotation. Next question. Next question. Okay. Next question. Correct, Brother George. Sige. Anong kautusan ang binabanggit doon sa Efeso 2:8 at 9, ganun din doon sa ibang teksto, na kung saan kautusan na dapat sundin? Anong kautusan? Kautosang mosaiko o kautusan ng Kristo? Both? Kasi pong ginamit po yun sa Greek ay ergon. Ergon, to obedience, to obey, to activity, to effort. Ang ginamit po dyan sa ergon, effort. Lahat namang gawa, magsunod ka kay Kristo, magsunod ka kay Moses, may effort. Involve ang sarili, sinasabi mo. So, hindi nga naligtas doon. Next question. Next question. Okay, sabi mo may effort. Okay. Now, kung may effort, kailangan bang gumawa ng mabuti? Yes or no? Ano? Bakit effort? Yun bang pagpatay ng magiging kriminal ka? Ergon din ginamit, gawa din naman yan. May effort din yan. Makapatay ka ba kung hindi ka pupunta doon? Ano bang tanong yan? Kaligtasan, iho, ang paksa kung paano maligtas. Hindi po doon nakapokus sa gawa. Ano bang purpose ng gawa mo? Makaligtas? Ano ka ba? Umagri ka na ng faith alone. Next question. Next question. Okay, sabi mo, agree ka na gumawa ng mabuti. Okay, kanina sabi mo. Wala po akong okay. agree na gano'n. No. Huwag ka mag-strawman. Nag-yes ka kanina sa tanong wala. ko.
Wala, sabi ko kung Nag-yes ka kanina sa kaligtasan, no. tanong ko. Moderator's time. Ah. Moderator's time. Pwede po tayong mag-object. Sige, objection, moderator. Sige. Ano siya, moderator, wag siya mag-adlib po ng question na, umagri ka kanina. Wala nga akong inagrihan kaya nga tutol ako sa stand mo Ikaw yung umagri sa akin. Is there any counter, love song? Okay, ang counter ko, nag-agree siya kanina, kaya nga yes ang sagot niya kung kailangan bang gumawa ng mabuti. So, okay. Nag-yes siya. Ang hatol po ng moderator ay na-recorded po tayo. So, yan po ang sagot kanina ay both, no? Both po ang sagot ni Brother Dino. So, depende na sa iyo, Brother Lobson, kung paano mo i-insert ang Okay, follow-up next question na lang ako. Sige, sige. Okay, next question. Sa Galatia 6:9 at 10, sabi doon, sa 9 and 10, kaya wag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Dahil mag-aani tayo sa takdang panahon kung hindi tayo titigil. Sang-ayon ka ba na kailangan gumawa ng mabuti? Yes or no? Hintayin po tayo, Sorry po, Kami- sorry. Sorry, sumasagot ako. Ang sabi ko, hindi po ako sasang-ayon, no, hindi po ako sasang-ayon kung para sa kaligtasan po, yung tinutukoy mo. Bagos, ang ginamit po dito, brothers, in verse 1, brethren, if a man be overtaken, so saved na siya. Ang paksa, faith alone, kung paano maligtas, hindi bunga ang pag-uusap natin, iho. Kaya mali naman unawa mo. Okay, sabi mo save na, ligtas na. Malamang Okay, brethren next na. question. Sige po. Okay, sabi mo ligtas na itong binabanggit dito. Okay, gumawa ba siya ng mabuti nung siya ay ligtas na? Yes or no? Ano kung para maligtas ulit? No po kung para maligtas ulit. Kasi brother, hindi nga po pag-uusap natin ang bunga. Ang pag-uusap natin kung paano maligtas. Wrong number kayo ni Jumong. Magtawagan muna nga kayo para patas yung ano nyo. Understanding? Next question. Objection ako doon, objection. Yes, anong objection Objection ako natin? doon. Kasi ang tanong ko, kasi sabi niya, saved. Ligtas na. Ang sabi niya. Kaya ang tanong ko, ligtas na Hindi ko sinasabing maliligtas. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung Tagalog. Kasi Tagalog naman. Ang tanong ko, kung doon sa ligtas na, gumawa ba siya ng mabuti dahil ligtas na siya? Yes or no? Counter? Yes. Sumagot ako, moderator. Ang ganda ng sagot ko ba? No. Kung maligtas pa siya ulit kako sa kanya. Kasi mayroon pong mga GW kasi moderator, unlimited ang pagliligtas sa kanila So sa amin kasi once and for all lamang maligtas. Kaya sagot ko, no, kung gumagawa ka para maligtas ulit. Kasi hindi naman namin pag-uusap, moderator, yung bunga. Ang pag-uusap namin kung paano. Okay, moderator's time. So yung hatol po natin dyan ay nag-agree si Labsong na i-grant niya ang argumento na ligtas na. So kaya ang tanong niya kung gagawa ba ng kabutihan na yung mga naliligtas. But anyway, nasa kadepende naman yan ba de Labsong kung tanggap mo yung sagot niya. Pero kung hindi mo tanggap yung sagot niya, Okay, next ilalatag question mo lang tayo. yan mamaya. Meron ka pa namang rebuttal time mamaya. Okay, Next question tayo. sige. Okay. Next question, ano ba ang dapat mauna? Yung pananampalataya o yung pagkuha ng kaalaman? Pagkuha ng kaalaman, none of the above. Kasi wala namang po nauna dyan Ang paksa natin, bro, faith alone. Next question. Okay, sabi mo walang nauna. Wala po nahan dyan. Pananampalataya, okay. Sa John 17:3, kailangan kumuha ng kaalaman. Sa John 3:16, manampalataya. Ang tanong, alin dyan sa dalawa ang dapat unahin? Yung pagkuha ng kaalaman o yung pananampalataya? Sagot, wala. Bakit po? Wala namang unahan yan ng karira. Wala pong sinabi, unahin mo yung pagkuha. Makukuha mo yung kaalaman. Ano ang gawin mo? Babawiin kay Kristo. Ano ka ba? Kaya po, tandaan po natin, no? Faith alone. Hindi po unahan. Next Okay, question. next question. Mananampalataya ka ba? John 3:16, kung hindi mo pa alam o kilala si Kristo, yes or no? Ay, oo naman. Sasampalataya kasi nakinig ka Kaya pinapakilala nga Natural, sasampalataya ka kasi ipinapakilala na sa'yo. Sasampalataya ka nga
Kaya nga, ano sabi? So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kilala mo na ba siya? Hindi, pinapakilala pa lang. Kaya nga sumampalataya ka doon. Kaya ang paksa natin, faith alone, hindi bunga. At anong kinalaman Next doon, bro? question. Next question. Okay, wave na tayo. Wave na ng oras. Okay, Explain no? na ako. So, 1 minute and 23 seconds. Nakuha Wini-wave na po. natin yung punto. Yes. Okay, wini-wave na po ng ating negative side. Yung unang tanong niya sa rebuttal time. So, ngayon po, dadako naman po tayo sa kanyang time. Ang unang paliwanag din ng kanyang rebuttal time. So, mayroon kang ulit 10 minutes. Brother Labsong, your time start now. Okay. So, doon sa tanong natin kanina, tungkol sa ligtas. Kasi sabi niya, ginagawa nila yung mabuti. Kasi ligtas na sila. So, ibig sabihin, gumagawa sila ng mabuti dahil ligtas na sila. Gumagawa kayo, syempre. Oh, wala na yung faith alone mo kasi gumagawa na kayo. Wala na yung faith alone nyo. Hindi mo na kailangan gumawa kasi faith alone na nga eh. Ligtas na kayo eh. Gumagawa kayo, sabi mo. Oh, wala na. Oh, inamin mo na rin na gumagawa kayo. Wala na yung faith alone. Oh, ito pa. Alam kong hindi niya alam yung intertextuality kasi mali-mali yung sagot niya. O marami daw. Marami daw yung intertextuality na ginamit doon sa Efeso 2 doon sa Efeso na ginamit niyang teksto 2:8 at 9. Marami. At ang sagot niya pa, kung ano-ano sinagot niya na yun ay pananampalataya ng mga taong naligtas. Mali. O ang tinatanong na intertextuality, o ganito yon Dino, ang intertextuality, yan ay quotation. Yun ba ay quotation? Yun bang Efeso 2:8 na yon at 9? Quotation ba yon? Yun ang intertextuality, Dino. Yun ba ay allusion? Yun ba ay echo? Yun ba ay typology? Thematic ba yon? Yun ang intertextuality, Dino. Hindi mo pala alam? Ano yun? Kung ano sinasagot mo. Naku naman, ang lalayo ng sagot mo, Dino. Makasagot ka lang ng intertextuality. Hindi mo pala alam nung ginamit yan sa Efeso 2:8, kaya pala faith alone ka ng faith alone. No. O kaya natin sinasagot yung faith alone na yon dahil yung faith alone na yon ay tumutuko yun doon sa gawa na kung saan doon sa binabanggit na pagsunod doon sa kautosang mosaiko. Pero kailangan mong gumawa. O kaya ka nga para maligtas ka, kailangan mong gawin yung mga bagay na iniutos ng Kristo. Kailangan mong gumawa. Kailangan mong sundin. O nananampalataya ka. O sabi doon sa Santiago, ang diablo ay nananampalataya din o ang mga demonyo. Pero hindi gumagawa ng mabuti. Ganun ka ba, Dino? Kung ganun ang yun ang susundin mo, Dino. Nako. Oh, patay na. Oh, ito pa. Tingnan natin. Sabi ko kanina, kailangan alamin ninyo, tandaan ninyo yung binabanggit. Kasi siya ay faith alone, ako naman ay not faith alone. Okay, basahin natin. Santiago 2:24. Ayan, 2:24. Santiago 2:24. Sabi doon, basahin natin. Tandaan ninyo, not faith alone. Ayan, matutunayan natin. Anong sabi doon? You see, sa 24 ito, you see that a man is to be declared righteous by works and not by faith alone. Nako, not by faith alone din pala. Magkontra ba yung sinasabi ni Pablo na faith alone tapos not by faith alone? Magkontra ba itong si Santiago at si Pablo? O, tamo? Not by faith alone. Nako, wala na.
Hindi lang sa pananampalataya. Maliwanag yun. Basahin natin sa Tagalog. Sabi doon, maganda sa Tagalog eh. Sabi doon, kaya ipinapakita nito na ang isang tao ay ipinahayag na matuwid dahil sa mga ginawa niya at hindi dahil sa pananampalataya lang. Isipin mo yun, Dino. Di ba? Not faith alone. Negative ako doon. Letra for letra. Doon sa salin ng NIV, sabi rin doon, you see that a person is considered righteous by that they do and not by faith alone. Ala na. Not by faith alone. Magkontra ba itong si Santiago? Para maunawaan ng mga viewers, hindi magkakontra ang binabanggit dyan ni Pablo at ni Santiago. Bakit? Kanina inuulit-ulit natin na yung binabanggit ni Pablo sa Efeso, yan ay patungkol doon sa kautosang mosaiko na pilit sinusunod ng mga Hudyo. Na hindi lang sa pananampalataya talaga maililigtas ang tao. Ay hindi lang sa paggawa o sa pagsunod doon sa na yon, kundi sa pananampalataya. Sa pananampalataya kanino? Kay Kristo. O kaya, kung nananampalataya kay Kristo, ano na ang gagawin mo? Hanggang doon na lang? Hindi. Maraming binanggit si Kristo. Ano sabi? Ano sabi doon ni Kristo? Sa Juan 13:34? Utos na ibigin ang Diyos at kapatid. Yan ang utos ng Kristo. Kaya nga kailangan, kapag nananampalataya ka kay Kristo, kailangan mo nang sumunod. Kailangan mo nang gawin yung kalooban ng Kristo at ng Diyos. O kung manlalabag batas ka, manlalabag ka doon sa utos na yan ng Kristo, nasa sayo na yan. Di ba? Nasa sayo na yan. Yung tinutukoy na faith alone, dyan sa Efeso, hindi yan kontra doon sa not by faith alone. Kailangan mo lang unawain na yung sa Efeso na yon, tumutukoy yun doon sa kautosang mosaiko na kung sila ay susunod lamang doon sa kautosang iyon, hindi talaga sila maililigtas noon. Kailangan nilang manampalataya doon sa ginawang pantubos ni Kristo. Yun ang magliligtas. Diba? Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga hindi magkakontra yung binabanggit ni Santiago at ni Pablo. Huwag mong pagkukontrahin yan kasi ang Biblia walang kontrahan yan. No? Maraming utos si Kristo na dapat sundin ng tunay na mga Kristiyano. Kung hindi ka tunay na mga Kristiyano, na tunay na Kristiyano yung mga kasamahan mo, hindi mo susundin si Kristo. Di ba? Hindi mo susundin ang Kristo kung hindi kayo tunay na Kristiyano. Nasa kautusan tayo ng Kristo. Dapat doon tayo manampalataya at sumunod. Kailangan na ng pagsunod. At dito na tayo sa kautusan ng Kristo. Wala na tayo sa kautusan ng mosaiko. Wala na doon. Sabi mo kanina, both pa rin. Baka hanggang ngayon ay sumusunod ka pa rin din doon sa Ten Commandments. Yun pa rin ang sinusunod mo, Dino. Parang SDA ka niyan. SDA ka na rin. No. Na kung saan doon pa rin kumakapit sa 10 utos. Na doon pa rin sumusunod. Inalis na nga yun Si Kristo na nga ang katapusan o ang wakas ng kautosang iyon. Wala na yun. Galatia 6:2, kautosan ng Kristo na tayo. Huwag ka nang kumapit doon. Kaya yung sa Efeso, hindi mo naiintindihan, Dino, yung faith alone doon. Sinasagot kita ng faith alone. Yes. Pero kautosan kasi ng Last 1 minute. No? Yun ang dapat mong maintindihan. Pero sabi ni Santiago dito sa kautosan ng Kristo,
not by faith alone. Letra por letra. Ayun. Oh. Ulitin nga natin yung sa ano? Sa Santiago. Santiago 2, ano ba yon? 16. Ayan. Santiago 2:19. Ayan, sabi doon, sa 19, naniniwala ka may isang Diyos? Hindi ba? Naniniwala rin si Dino na may isang Diyos. Mabuti naman yan. Pero, kahit ang mga demonyo ay naniniwala at nangangatog. Nangangatog pa ang mga demonyo pero hindi gumagawa ng mabuti. Yan. Yan ang sinusunod mo, Dino. Okay? Alright. So, yan po ang natapos na presentation ng rebuttal time mula po sa ating negative. Ngayon po, si Brother Dino, mayroon po siyang last na rebuttal question mula po sa ating negative. 10 minutes din ulit po, Brother Dino. Banat! Ang sabi mo, brother, ang intertextuality ay hindi ko alam. Kasi ang sagot ko sa iyo marami. At ang sabi mo, isa lang ang intertextuality. At ang intertextuality, yan ay quotation from the Old Testament. Tama ba yung sagot mo na isa lang ang intertextuality na ginamit po dito sa Romans chapter 4? Yes or no? Mali. Mali ang pagkadinig mo. Hindi lang Objection, isa. moderator. Yes or no? Yes or no? Moderator. Objection. Stop the time, stop the time. Stop the time. Moderator, Sige po, ako po ng objection. Sige po. Hindi, kailangan Objection muna ako. Ako una. Teka muna. Mamaya Kasi ka na. sabi, ang Nag-object objection po ako, bago matapos moderator. ang paliwanag. Bago Moderator's matapos time. ang paliwanag. Moderator's ang time, objection. Brother, both side po, moderator's time po. So, pwede ka mag-object, Brother Dino, 17 seconds. Patapusin mo muna yung 17 seconds na naman, ay continue na naman yung time. Patapusin Hindi po, mo muna yung hindi po 20 i-continue na seconds. no. Hindi po i-continue, nasa objection tayo eh. Kasi magko-consume siya ng time. Kasi Ganyan moderator ang ito. rules. Kasi ito sumunod ka sa rules. sa objection ang sinasabi ko. Sa objection Yes, yes, moderator kasi unang-una hindi siya sumagot ng categorical. Yes. Ah, Alam ah, niya sige. yan. Pero ganito yan, sige. Brother Dino, Brother Dino. Pares kayo dalawang may point, no, kasi hindi sa sumagot ng category. Pero ganito yan. Tapusin mo muna yung 20 seconds bago sige. ka mag-object. Oo. Sige, Sige. continue lang yung Makinig kayo mga seconds. saksing bulag. Sige. Timer, Okay. continue yung seconds. Okay. Sinagot ko naman yung ano niya kasi tama o mali ang sagot niya, ang tanong niya eh. Sinagot ko mali. Yun ang sagot ko, mali. Hindi niya narinig. Hindi isa. Ilan ba yung binanggit ko? 5 ang binanggit kong intertextuality, hindi isa. Mali ang pagkarinig niya. Next question. Hindi mo next question. Salang Objection. mo, Brother Dino. Brother Dino, Objection? salang mo yung objection mo. Apo, ang objection ko moderator categorical at hindi tama o mali, bingi at kaharap natin. Ang tanong ko yes or no, moderator. Kasi unang Okay. moderator, based kanina sa question niya, hindi ko daw alam ang intertextuality. At sabi niya daw, mali daw yung sagot ko na marami. So tanong ko sa kanya, eto, so tanggap mo ba na isa lang, alin ang intertextuality na ginamit po sa Roma chapter 4? Marami or isa lang? Okay, so Categorical. counter. Ang counter ko, hindi, tingnan mo, binago niya na yung tanong niya. Marami o isa lang. Wala na yung yes or no. Di ba? Tama o Ang tanong mali niya nga sa'yo kanina, eh. tama o mali. Kasi ang tanong niya kanina, tama ba na isa lang ang quotation na ginamit dyan? Tama o mali ang pagpipilian niya eh. Kaya nga sinagot ko ng mali. Ngayon, binago Okay, niya ang so- tanong niya. Yes or Alright, no, tama so- o mali? So, best po sa ating sa ating hatol dyan ay pwede mo rin, Brother Dino, isa-isahin mo na yung tanong mo, no? Para teka. naman ay maliwanag. Sige, salang mo, Brother Dino, yung tanong mo. Based kanina sa rebuttal mo, kontra ka kasi sinagot ko ang intertextuality na ginamit yan ay marami. So ito, tanong ko, tama ba na marami ang intertextuality na ginamit sa Roma chapter 4? Yes or no? Categorical. Yes, tama na marami. Kaya nga 5, hindi lang isa ang binanggit ko. Pero hindi mo naiintindihan kung ano yung intertextuality kasi wala doon sa sinagot mo na yun ay pananampalataya ng mga naligtas, wala yun doon.
Kaya hindi mo talaga alam. Aminin mo na lang. Next Okay. question. Sabi mo, hindi sa pananampalataya ang tinutukoy na intertextuality. Tanong, Roma chapter 4 verse 3 yung pananampalataya na tinutukoy dito. Saan i-kinote yan? Roma chapter 3, saan sa Old Testament kinote ito? Ang pananampalataya. Pakiulit ang tanong. Kasi sabi mong Pakiulit. mali ang sagot ko na pananampalataya ang intertextuality na ginamit dito. So tanong ko sa iyo, yung Roma chapter 4 verse 3 saan sa Old Testament yung pananampalataya na kinote yan saan? Sa Old Testament. Ayan, so hindi ko masasagot see? yung ganito. Wag kang mag butt in kasi sumasagot ako. So hindi ko alam kung saan yan kinote. Pero hindi mo talaga alam. Kasi nga hindi mo naman alam, nakasama yun sa quotation. Ang sagot mo sa akin pananampalataya o hindi quotation. Next question. Roma 4:3, ginamit po ang pananampalataya. Sabi dito, sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan at kanyang ibinilang, sabi niya, na katwiran. Sapagkat ang sinabi ng kasulatan at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So dito po sa Genesis, no? Genesis na hindi mo alam, Genesis 15:6, sabi po dito, hindi mo alam 'yun. Genesis 15:6, sabi po dito, Genesis 15:6 na sabi, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Tanong, no? Ibinilang ba na katwiran dahil sa pananampalataya ni Abraham ayon sa talata, yes or no? Yes, ibinilang yan Yes na pala katwiran. Pero, okay, nagbabat in, pang ilang beses na yan? Objection? Sige. Moderator? Iwasan mo Oo. natin yung back-in. Sige, Ayan. continue lang po. Madali love song, continue lang po. Okay. Yes, ibinilang na katwiran. Bakit? O kasi nga, Santiago 2:21-22, sumunod siya sa Diyos. Ginawa niya yung mabuti na kung ano yung iniutos sa kanya ng Diyos, ginawa niya. Kaya nga, ibinilang siya na makatwiran. Next question. Next question. So tanggap mo na nga ang sagot ko sa iyo kanina ay pananampalataya. Yung intertextuality na ginamit diyan na quotation sa Old Testament at sabi mo rin ibinilang pananampalataya din po kaya binilang siya no na katwiran po sa Panginoon. Tanong, tama ba yung sagot mo na yun na pananampalataya yun? Tama ang sagot mo? Yes or no? Tama na pananampalataya. Pero, mali yung sagot mo na pananampalataya ang intertextuality. Ang tamang sagot doon, quotation. O mali yung sagot mo na pananampalataya. Quotation, yun yung intertextuality. Next question. Ayan. So, susunod ko na tanong ngayon, wag mo ilapit ang ilong mo bro, na ano siya nag-ikos tayo nga ko masakit. Nanghihigop ilong. Okay. Sabi mo naman kanina sa Romans chapter 4 na hindi mo alam, sabi mo ang quotation ng pananampalataya. Sunod ko naman na tanong sa iyo bro. Eto naman. Ang tanong ko sa iyo ay Roma chapter 4 ba yun kanina? 3. Eto naman sunod ko na tanong. No? Ito naman sa Roma chapter 4 verse 7 to 8, saan naman i-kinote ito sa Old Testament? Ayan, so hindi ako familiar sa quotation na yan, kung saan yan kinote, pero yung sa Genesis naaalala ko kasi nadaanan ko kanina. Pero ngayon, inaamin ko, hindi ko alam yung eksaktong quotation yan. Next question, kasi hindi naman sa quotation ang natin, ang topic. Faith alone ang topic natin, hindi sa quotation. Next question. Next question. Okay, nasar battle tayo. So hindi mo alam po ang i-kinote ang chapter 4 verse 7 8 bagkus ito ay na-quote sa awit 32 verses 1 to 2. So follow up ko na question, ito naman, pangatlo naman. So, ang Roma chapter 4 verse 17 to 18, saan naman ito i-kinote sa Old Testament? Saan? Ulit pa rin yung question mo? Okay, Di ba same ulitin na lang yun? natin. Hindi. Iba yun, di ka nakinig eh. 4:17 yung kanina, ang pangatlo kong tanong ito. No? Ang 4:17 to 18, saan po ito hinugot? Sa Old Testament. Okay. Okay, yung quotation yan na binabanggit mo, kung saan man yung mga quotation na yan, so hindi ko alam yung Objection, quotation yan. moderator. Pero, Objection mo na. Moderator. patapusin mo muna ako. Sorry. rules. Sige. So, continue. Kasi hindi naman marunong sumagot. Sige, pero patapusin lang kahit hindi marunong. Sige. May side question pa. Nagbabat in pa.
Anong hatol doon? Go Bawas ahead lang lang? bro, go ahead lang bro, go ahead lang bro. Sige. Wala bang ano? Kasi pang ilang beses na eh. Di ba Pero dapat by the way, may bawas na? Pero by the way, dapat may warning si Maricel na nagtuturo sa baba. Di ba dapat Tinuturugan may sila, bawas bro. na? Wait lang. So ano lang po tayo, aware lang po tayo next time, no, Brother Dino sa ano. Kasi pang ilang beses na yan. Di ba may bawas yan na 2 minuto? Sige lang bro, atin lang yung anuhan yan ha. Kasi hindi tayo naging aware dyan. Sige, continue lang. At least na warningan naman si Brother Dino. So walang ano, pang ilang beses na yan, hindi na warning yun eh. Dapat may bawas ng 2 minuto yon. So warningan Anong natin bro, 2 minuto? warningan natin. Wala naman tayo magko-conclude man tayo mamaya after dito. Okay, sige. Okay. Ituloy ko yung sagot. Ko. So, hindi ako familiar doon sa quotation na yan. Pero kahit saang quotation yan, hindi yan nagpapatunay na ang pananampalataya ni Dino na faith alone ay totoo. Maling-mali. Next question. Ang sabi mo, wala po dito sa intertextuality na ginamit, pero ikaw pong gumamit ito kanina. Sabi mo pa, ang paksa natin ay faith alone. Di balikan natin ang faith alone. Okay, ito tanong ko. Sabi mo kanina, biblical ang faith alone. At sabi mo rin kanina, tama ang faith alone. At sabi mo rin kanina bro, hindi mo babawiin yung sagot mo na tama ang faith alone na yun ay biblical. Tanong, so ngayon ba nagbago na ba ang isip mo? Babawiin mo na ba ang nai-conclude mo o ang statement mo na sinabi mo biblical ang faith alone? Babawiin mo na ba? Yes or no? No, hindi ko babawiin yun. Bakit? Kasi ipinaliwanag ko na kanina na yung faith alone na binabanggit ni Pablo sa Efeso, hindi yun kontra sa not faith alone ni Santiago. Kasi nga, yung faith alone doon sa Efeso, yun yung patuloy na sumusunod doon sa batas mosaiko. Kung nasa batas mosaiko ka pa, edi go. Next question. So sa makatuwid, ulitin ko talaga ito, ang ganda ng faith alone, biblical pala ito at hindi mo babawiin ang sagot mo na biblical talaga, tama yung faith alone. So tanong ko sa iyo, sa makatuwid, no? Sa pang-10 pagkakataon, tinitindigan mo ba talaga na tama na biblical yung faith alone, Brother Labsong, yes or no? Yes, pero hindi mo naiintindihan nga, paulit-ulit, redundant na yung tanong, pang ilang beses na yan, pero hindi mo naiintindihan at mali ang faith alone na sinusundan mo. Kasi yung faith alone doon, ngayon ni Kristo ay kailangan na ng gawa, hindi doon sa panahon ng mosaiko. Kung doon ka susunod, di go. Next question. Ang sabi mo, mali yung sinusundan kong faith alone. So, sa makatuwid, ang sinusundan ko, yung translation ng Biblia ng JW na nakalagay doon, pananampalataya lamang, hindi sa gawa. Tanong, tama ba yung Biblia ng JW na faith alone doon? Yes or no? Yes, tama ang Biblia. Pero yung pagkaunawa mo doon sa Biblia na binabasa mo ay mali. Kasi patuloy ka na sumusunod doon sa batas mosaiko. Nasa batas tayo ng Kristo na kung kailangan, yung faith alone, kailangan na ng gawa. Not by faith alone na. Next question, please. Sabi mo, tama yung sinusundan ko na nasa Biblia po ng JW na nakalagay doon ang faith alone. Ikaw ba bro, sumusunod ka rin ba sa Biblia ng JW? Yes or no? Categorical, yes or no? Yes, sumusunod ako sa Biblia namin. Pero hindi ako sumusunod sa paniniwala ng faith alone ng mga Baptist. Kasi maling faith alone ang sinusundan ninyo. Sumusunod kayo doon sa faith alone na kung saan sa batas mosaiko pa. Hindi na sa batas ng Kristo. Nasa batas na tayo ng Kristo na kung saan not by faith alone. Next question. Sabi mo kanina, no, sinusunod ninyo ang Biblia ng JW. At sinabi mo rin kanina bro, na nakasulat sa Biblia ng JW ang faith alone. Tanong ko naman sa'yo, kasama na si Jomong pero ikaw ang pinupoint ko dito. Tanong ko sa'yo, tama ba yung sagot mo na yon na sinusunod ninyo, sinusunod mo ang Biblia ng JW at nakalagay si JW Bible na sinabi mo rin kanina na may faith alone doon? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes. Tama. Pero mali ang paniniwala ng faith alone ng mga Baptist. Kasi nang hahawakan kayo sa faith alone na kung saan
sa batas mosaiko ba? Wala na tayo sa ilalim ng batas mosaiko, kundi na andito na tayo sa batas ng Kristo na kung saan not by faith alone. Next Next question. question. Okay. So dahil sabi mo na sa Biblia ninyo Last question yan, niya, Brother Dino. Last Yeah. question na. So dahil sabi mo yan bro, na biblical ang faith alone at nasusulat sa Biblia ng GW ang faith alone at sabi mo sinusunod mo ang Biblia ng GW na nakasulat ang faith alone po doon. So tanong at sabi mo pa, tama yung sagot mo na yon. So sa makatuwid, Labsong, tinitindigan mo ba yung proposition mo na kailangan mo talagang sundin ang Biblia ninyo ng GW na nakalagay ang faith alone doon at hindi mo babawiin ang sagot mo hanggang konklusyon na yun ay tama, yes or no? Yes. Bakit? Kasi yung Biblia, tama ang pagkakasulat doon. Ang mali, yung pagkakaunawa ng Baptist ngayon, na kung saan, sumusunod pa rin sa batas mosaiko, yung faith alone nila. Wala na tayo sa batas mosaiko. Batas na tayo ng Kristo, na kung saan, not by faith alone. Alright, so yan po ang tapos na bakbakan ng ating dalawang maginoong bibiter sa gabing ito. So bago tayo mag-conclude, shout out pala no, sa ating 30 million live viewers na nagsusubaybay sa ating debate dito pa rin po sa channel ni Viewerista. Alright, so sige po ilan ba minuto yung conclusion nyo, Brother Dino and Brother Labsong? 5 lang. Sige, 5 minutes. Sige, 5 minutes. Sige, mauna dito yung affirmative, Brother Dino, sa pag-conclude. 5 minutes, meron ka. Go ahead. Ayan po mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, hindi tayo tutol sa mabubuting gawa. Tandaan natin. Pero ang paksa nga po, paano ba ang tao maligtas? Yan yung faith alone. At umamin nga kanina si Labsong na yan po yung paksa na dapat niyang pamalian. Paano ang tao maligtas? Hindi namin pag-uusap, tandaan po natin, na ang mga ligtas na gumawa ng mabuti, past tense ng pagkaligtas Ang paksa, paano maligtas? Okay? Hindi nang kakaunawa si Jomong, itiwalag ko to sa GW Ngayon, kung titingnan po natin mga kaibigan, mula ng unang tindig ni Labsong, hindi nagalaw ang ating latag. Wala. Kahit kalabit may kablit, wala talaga. So, nung tinanong na natin, no, si Labsong sa argumento, nako, gumapang ng 3 at gumulong pa. Umamin man, faith alone, tama pa ang faith alone, biblical din ang faith alone. Ang paksa faith alone. Basahin natin ang paksa. Faith alone. Ibang punta sa Mosaic Law. Anong pakialam natin sa Mosaic Law? Ang paksa faith alone, wala sa Mosaic Law. Talo. Dalawa ang talo sa debate na ito. Si Jomong at si Labsong. So, titingnan po natin. Lumatag ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Hindi na naman nagalaw. Matapos ang debate ngayon Labsong, hindi ka pa rin nakapuntos. So ngayon, naglatag naman siya ngayon. Tinanong ko naman. So, tinanong ko, ano bang intertextuality? Sabi daw, mali daw unawa ko sa intertextuality. Ang tanong mo sa akin kanina, no? Ano ang ginamit na intertextuality diyan sa talata? Sagot ko marami, mali daw. Pero kalauna, nung tinanong natin, umamin. Hindi, siya pala yung walang alam sa intertextuality na ginamit. Siya pala yung walang alam, no, sa tinatawag na intertextuality na yan ay mga quotation. Alam natin, no? Alam po natin yan kung anong ibig sabihin ng intertextuality. Yan ay mga quotation. Kaya nga binigyan ko siya doon ng mga quotation at hindi niya alam. Ikawawa man. Kawawa. Kaya ikaw bro, wag kang humatol. Actually, intertextuality, wala naman po yan, no? Wala naman po yan sa ating paksa. Wala po yan sa paksa natin. Ginamit mo, sinundan kita ngayon. Umiyak ka na naman. Hindi mo pala alam yun. Hindi mo pala alam yun. Tinanong kita, ikaw yung walang alam
Kaya nga, tinanong ko po ulit, tama ba yung faith alone? Yes or no? Yes. Pero mali yung sinusunod mo. Oh, anong pakialam mo kung mali sinusunod ko ang paksa faith alone? Importante sa role ng debate, walang aminan. Umamin ka man, lamang ako sabi ni George Dix eh. Ngayon, kung titingnan mo, tinanong kita, ang sinusunod ko, yung Biblia ng GW, nasabi mo may faith alone. So, tama ba yung Biblia ng GW? Yes or no? Yes, sabi mo. Hindi tama yung sinusunod ko. Kasi sa Biblia ng GW, ang faith alone. Oh, naku, talo ka talaga bro sa debating ito. Talo ka talaga. Ah, alam nyo ba, ano po bang ibig sabihin ng intertextuality at ano ang gamit ng intertextuality? Ibig sabihin ng intertextuality, yan ay connection. May connection. Saan po ba ang connection nun? Yung sa Roma chapter 4. Ibinigyan ko pa ng 3, basic sa kanya 5. Pero walang may maibigay kahit isa. Sa akin marami. Nakabigay ako ng 3. Hindi niya yun alam. Mag-aral kayo ni Jomong. Kaya bro, sa debating ito, seryosong usapin, talo ka talaga bro. Lahat po ng argument mo, debunk. Sa Bisaya pa, debunk man kaayo. Wala talaga bro. Wala kang panama sa akin ngayong gabi. Kahit yung si Big Sina, tanungin mo mamaya kung sino umamin sa ating dalawa. Fallacy of assumption sa ginawa mo sa akin eh. Kung baga, hindi kami gumagawa ng mabuti. Gumagawa kami hindi para maligtas. Gumagawa kami dahil kami ay ligtas na, bunga ng aming pagkaligtas, ebidensya na kami Alright, ligtas na. Time. Oh, Time na po. Sige. So, yan po ang natapos na konklusyon mula po sa ating affirmative side sa panig po ng Baptist, Brother Dino Diaz. Sige po, kung handa na po yung ating negative, si Brother Labsong. Brother Labsong, time nyo na po na mag-conclude with 5 minutes. Sige, your time start now. Okay. So, puntahan natin ulit yung binanggit ni Dino. Ang sabi niya, hindi siya tutol sa mabubuting gawa. Hindi naman pala tutol. Hindi na faith alone yun. Kailangan pala ng gawa. Kailangan gumawa ng mabubuting bagay. Hindi na faith alone. Kasi pag faith alone, kaya nga faith hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti. Ano ba yun, Dino? Kaya nga faith alone eh. Isa pa, ang topic natin, faith alone, hindi kung paano maligtas. Bakit pumupunta ka sa kung paano maligtas? Hindi naman osas ang ating topic, kundi faith alone. Ba't pumupunta ka dun sa osas? Mukhang may amats ka pa dun sa debate ninyo ni Maricel, ni Alexander tsaka ni Maricel sa osas na yan. Kasi pumupunta ka sa osas. Ba't sa osas ka napupunta? Di ba? Yung intertextuality na binabanggit mo, talagang hindi mo alam, Dino. Kasi ang sagot mo sa akin, pananampalataya. Hindi pananampalataya, ang intertextuality, hindi pananampalataya, Dino. Nagkaroon ka lang ng idea nang binanggit ko na quotation ang isa doon sa intertextuality. Nagkaroon ka lang ng idea, aminin mo lang. Hindi naman masamang umamin. No. Ayan. Ngayon, yung binabanggit mo na sumasang-ayon ako sa faith alone, sang-ayon ako sa nasusulat, Dino. Kasi, yung nasusulat, andun yun eh. Pero ang problema, yung nasusulat na yun, hindi kayo yun. Hindi sa inyo yun. Kasi yun yung mga sumusunod pa doon sa batas mosaiko. Sa mga Hudyo yun na binabanggit ni Pablo na patuloy na sumusunod doon sa mga Hudyo at sa kautosang mosaiko. Hindi yun sa panahon na kung saan sa ilalim na ng kautosan ng Kristo. Na kung saan anong kautosan na ng Kristo? Not by faith alone na. Andun ka pa eh. Napapako ka pa doon sa batas mosaiko. Kasi nga, tingnan mo, hindi mo alam kanina. Tinatanong kita doon sa Efeso kung kanino isinulat yun. Sabi mo, both sa mga Hintil at saka sa mga Hudyo.
Ang talagang sinulatan nun ni Pablo, yung mga Hudyo na patuloy na sumusunod doon sa batas mosaiko, hindi sa mga hintil. Ano ka ba, Dino? O, basahin mo ulit yun. O, 2:8-9 at Gs. O, ngayon, tinututulan mo yung Gs. Kasunod lang naman yun nung 2:8 ng Efeso. Tinututulan mo na kailangan ng gawa. Doon pa nga lang sa Gis na yun sa kasunod ng Efeso mo meron ng gawa Kailangang gawin. Kung hindi mo susundin yun, andun ka nga sa binabanggit ni Santiago na kung saan yung mga demonyo naniniwala din, nananampalataya din. Yun nga lang, hindi gumagawa na mabuti. Andun kayo sa linya na yun, Dino. Andun kayo sa linya na yun. Di ba? Kapareho kayo ng mga demonyo. Lalabas, ganun. Hindi ako nagsasabi nun. Ang Biblia ang nagsasabi nun na hindi kailangan ng gawa, kundi pananampalataya lang. At tulad kayo ng mga demonyo na nananampalataya. No? Yun ang masakit doon. Kaya baon na baon ka dito. Baon sa hukay. Ililibing pa natin. Baon na sa hukay, ililibing pa. James 2:24. Ang liwanag ng binanggit doon sa James 2:24 You see that a person is considered righteous but what they do, and not by faith alone. Not by faith alone. Ang liwanag. Kasi nasa kautusan na tayo ng Kristo, kaya nga not by faith alone na. Kailangan mo na ng gawa, Dino. Si Abraham, na inuulit-ulit mo, naipahayag yun na matuwid dahil sa kanyang ginawa. Efeso 2:21-22. Diba? Kaya nga nung tinatanong kita lagi dyan, kung ligtas na, gumawa na ba ng mabuti? Ang sagot mo, no pa rin. Okay, maraming salamat. Alright, yan po natapos na